Chin Mo. Maghiwalay na tayo. Babalik na si Ziyuan. HMM. Manager Jiang, ano bang sinasabi nyo? Di ba't ito'y isang kasunduan lamang? Bakit may hiwalayan pa? Ang ibig kong sabihin ay, tapusin na ang kasunduan. Naiintindihan ko. Walang problema. Paano naman ang bayad? Kalkulahin ko muna. 5 milyon kada taon ang kasunduan. Ngayon, 1 buwan na lang. Ibigay mo na sa akin. 4,600,000. Karaniwan siyang masipag at maaasahan. Paano siya naging ganito ka-materialistic? Hindi ba dapat puno siya ng pagsisisi at sama ng loob? Bakit? Ginoong Jiang, may isa pa akong munting hiling. Alam ko na mahirap kang iwan. Kung hindi, gusto kong lumipat sa ibang lungsod. Ikaw muna. Kanina. O sige, ikaw muna. Ang ganda ng katawan niya. Siya. Baka naman, nagsisimula na siyang magsawa sa akin. Sabi nga nila, hindi rin naman masama ang pagiging kapalit ko, kahit na hindi ko maabot ang huling hangganan. Pero laging may ilang mga gantimpala. Gusto mo bang maligo? Ipaghahanda kita ng paliguan. Nagsisi na ako. Isa lang itong kapalit. Masusunod, Ginoong Jiang. Ako na po ang maghahanda ng inyong almusal. Salbaha. Pero, bakit? Malapit nang bumalik si Ziyuan. Pero hindi ako lumaban. Ay nako, hinga. Ginoong Jiang. Ang hagdan na ito, hindi na kailangan kayo pa ang bumaba, isang utos nyo lang, ako na si Chin. Bubuhitin ko na kayo pababa. HM. Ginoong Jiang. Kung masakit, magpahinga ka na lang ngayon, huwag ka nang pumasok. Ayos lang ako. Papadalhan kita ng 10,000. Bumili ka ng maganda. Ngayong gabi kakain ako ng alimango at hipon. Alam mo ba, walang problema. Pero, Ginoong Jiang, pagpunta mo sa banyo ngayon, mag-ingat ka. Baka masakit ito ng kaunti, tumahimik ka. Kainin mo ang pagkain mo. Ano bang nangyayari sa akin? Kahapon si Chin Mo, nang humiling siya. Bakit hindi ako tumanggi? Kahit na, isa lang siyang pamalit. Reyna, tikman mo, si Xiao Qin mismo ang gumawa ng wonton na may hipon para sa'yo, HMM. Kasamang Xiao Qin, pakialagaan mo siya, ang mahal kong asawa, hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang mga binti ngayon, matanda na. Ano itong nakikita ko? Ang mataas na, pangulo ng Shenzhou Group, ngayon ay parang maliit na babae, binuhat palabas. Mahal kong asawa, umuwi ka ng maaga mamayang gabi, hihintayin kita para sa hapunan. Sapat na ba ang panonood mo? Hindi ka pa ba aalis? Sige. Hindi ba ngayon?
Ang araw ng pag-uwi ni Jing Ziyuan. Bakit si Ginoong Jiang? Tawagan ko na lang kaya siya, at sabihin, na huwag nang bumalik. Umalis na. Okay. Maglakwatsa tayo hahaha. Si Boss Jiang ay kumakain at umiinom sa tulong ng kanyang mga magulang. Ang mga tip ay inilalagay niya sa kanyang bulsa. Sinasabi ng iba na mahirap maging double. Sino ang nakakaalam ng kalayaan? Sino ang malaya, at masaya hahaha? Boss Jiang. Gusto ko lang sanang humanap ng kapalit. Bakit? Naging ganito na ngayon. Bilisan mo, andyan na naman yung batang yun. Itago mo na lahat ng magagandang bagay. Diyan sa bahay. Bilisan mo, hindi ikaw ito. Hihihi. Tay. Nay. Huwag na kayong magtago, nandito na ako hihihi. Bakit nandito ka na naman? Tatay. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't nag-aalala lang ako, sa inyong dalawa? Tatay, tatay. Sabi ni Xiaoyu na gusto niya kumain ng malaking alimango at maliit na hipon. Meron pa ba sa bahay? Wala na talaga. Ikaw. Ay naku. Nanay. Ang tagal nating di nagkita. Miss na miss kita. Lalo kang gumanda. Tingnan mo itong batang ito. Puro kakalokohan. Mahal. Bakit mo ako tinatawag? Bilisan mo at kunin mo ang gamit ng manugang ko. Buong araw kang ganyan. Wala kang ayos. Sa pagkakataong ito, para lang ba kay Yuyu? Syempre naman. Wala naman akong ibang hilig. Tay. Nay, magluluto na ako. Ay naku. Ang batang ito talaga ay isang kayamanan. Sabi mo si Xiaomo, ang batang ito, 2 araw na hindi nakita. Medyo hindi sanay. Ha, ay naku, kung iisipin, siya mismo ang pumunta noon. Hindi ko siya gusto. Kahit na, sobrang gwapo niya, at sobrang ganda ng school niya. Pero paano ba, isa rin siyang ulila. Walang background, walang yaman. Kahit na ang pamilya natin, hindi talaga problema ang pera. Pero, pagdating niya, puro bansa, nagpakitang gilas ng 10 bote ng mautay, yung mahirap pakisamahang si Wang Teng, na paatras, kaya napili ko na siya bilang manugang. Ginoong Jiang. Ano po ang gusto ninyong kainin sa tanghalian? Kahit ano. Bumalik si Ziyuan, dapat masaya ako, di ba? Pero bakit? Ganito ako kagulo. Tumatawag si Mingmeng. Pero hindi ako masaya. Hoy, Chin. Anong meron? Wala naman. Reyna, gusto ko lang mag-ulat. Tungkol sa mga lobster at alimango. Naghanda na ako ng lahat. In-upgrade pa kita. Ang bait mo. Kaya ako, maghihintay na lang sa pagbabalik ng Imperatrice. Tama sa oras pa rin. Oo, maaari ka nang umalis. Ha. Ayos. Maliit na mo. Sinasabi ko, ang galing mo talaga, si Yuyu, sa kanyang seryosong ugali. Sa tawag mo na ito, mas marami pa siyang tawa, kaysa noong 1 taon na kasama namin siya. At saka, ang bait mo talaga kay Yuyu. Mas mabigat. Hindi ka pa ba kumakain, shui mo? Ay naku. Xiaomo. Ikaw talaga ang maaasahan. Hindi na sayang ang pagmamahal ni Papa sa'yo. Talagang marunong kang mag-alaga ng tao. Ibinigay mo pa ang iyong therapist sa akin. Talagang naantig ako. Ginoong Jiang, ano pong nangyari sa inyo? Wala.
Hindi pa ba dumarating si Jing Zishu, Jing Ziyuan? Tinawag ni Jiang ang buong pangalan niya. Baka. Dahil kay Chindi. Pero talaga naman. Maligayang pagdating sa palasyo, Emperatrice. Nakahanda na ang hapunan para sa iyo. Pwede bang huwag ka? Araw-araw na lang nagpapatawa, Sir Jiang. Ito. Masyado naman itong pa-girl. Ito pa rin ba yung nagmamanage ng libu-libong tao, mataas at makapangyarihan, ang pangulo ng Shenzhou Group ba? Kung ikukumpara kay Qin, malayo ang agwat ni Jing Ziyuan. Si General Manager Jiang ngayon, mukhang kakaiba rin. Ano kaya ang ginagawa niya? Baka naman. Yu. Nandito na ako, Jing Ziyuan. Maligayang pagbabalik, ito. Walang kahit konting ngiti, ni palayaw wala. Pagkaalis ko kagabi, si Boss Jiang at si Qin, ano ba talaga ang nangyari? Yu, hindi ba pwedeng yakap? Wag na lang ang yakap, natatakot ako, na baka magkamali siya ng akala, Yu. Huwag kang lumapit, ikaw. Bakit? Bakit mo ako Gina ganito? Bakit? Hindi ba malapit nang matapos ang kasunduan? Oo. Mayroon pang 6 na araw, yun. Babalik si Ziyuan bukas. Alam mo ba, sino? Anong kinalaman ko dyan? Kung babalik siya o hindi, wala naman akong pakialam. Ikaw. Ginoong Jiang. Gusto mo bang maligo? Pupunuin ko ng tubig para sa'yo. Sige. Sabay tayong maligo. Qin mo. Bakit hindi ka natatapos? Dahil malakas ang bato ko. Mr. Jiang, tandaan mo, ang mga lalaking malakas ang bato, ay katulad ko. Tungkol naman sa mga mahina ang bato. Mapatla ang mukha. Manipis ang buhok. Hindi ba ito ang sinasabi ni Qin Mo, na sintomas ng kahinaan ng bato, 1 taon pa lang? Hindi na maganda ang pakikitungo sa akin. Yu, huwag na tayong tumayo lang dito. Tara, ililibre kita ng hapunan. Hindi na kailangan. May lakad ako mamayang gabi. Itong lalaking mahina ang bato. Mukhang galing sa ibang bansa. Maraming babae ang pinaligaya. Kung hindi lang kailangan ng pamilya Zing ang suporta nyo, hindi ko iiwan ang buhay sa Amerika para hanapin ka. HMP, mahal kong cute. Hintayin mo ako. Ginoo, nandito na kayo. Direktor, hindi nyo kailangan lumabas para salubungin ako. Paano naman yan? Kayo na ngayon ang boss. Ibinigay ni Madam Chinya ang ospital na ito, bilang regalo sa iyong kaarawan. Kung hindi ako personal na, lumabas para salubungin ka, paano ko maipapakita, na wala akong emosyonal na katalinuhan? Lagi akong sinasabihan dati, na hindi maganda ang maging kapalit, pero ngayon gusto kong sabihin. Anino? Ano ang masama? Direktor, may pagbuti na ba ang kalagayan ni Yao Yao? Ginoo, si Binibining Suyaw, ay halos ganap ng gumaling. Mga 2 o 3 araw pa, makakabalik ka na sa eskwela. Sige, pupuntahan ko muna. Sige. Yao Yao. Kuya, nandito ka. Aklat, pwede mong panoorin ito pagbalik mo sa eskwela. Ang pinaka-importante ngayon, ay magpagaling ka muna. Kuya, ang kulit mo. Ako. Sige na nga. Kuya. Narinig ko. Ang bayad sa ospital dito, sa isang gabi, ay napakamahal. Ang pera mo. Huwag kang mag-alala sa pera. Marami akong pera ngayon. Bakit, kuya? Hindi ka ba kinukupkup? Ako. Hindi. Paano nangyari yon, kuya? Talagang kinukupkup ka. Noon, sa ampunan. Kapag nagsisinungaling ka, kinakamot mo ang ulo mo, kuya. Naghirap ka. Ay nako. Ipinapangako ko sa'yo, ang perang ginamit para sa gamot mo, siguradong galing sa tamang paraan. Hindi ako naniniwala, pareho tayong tuso. Kakagraduate ko lang sa kolehiyo. Saan ako kukuha ng pera, kuya? Sigurado akong nagbenta ka ng katawan. Yao Yao. Sa totoo lang, ako si Jiang Dongxi. Yao Yao. Sasagutin ko lang ang tawag, HMM. Huwag ka nang umiyak. Ano nangyari, kuya? Bumalik na si Jing Ziyuan. Gusto mo ba? Kuya.
Ikaw. Nag-aalinlangan ka pa. Wala akong inaalinlangan. Ano ba ang gusto mo? Ikaw ba? Naghalo-halo na ang sinasabi mo at galaw. Nagtatelepono tayo. Hindi video call. Hindi kita nakikita. Ay nako, ang utak mo talaga. Kung hindi lang tayo, galing sa parehong ampunan, talagang ikaw. Ay nako, kuya, ang totoo gusto kong sabihin. Ano bang sinasabi mo? Tama na. Huwag ka nang makialam dito. Asikasuhin mo ang mga tao sa Jiangdong, lalo na si Longda. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang maghanap ng gulo. Yuyu. Pasensya na. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi na mahalaga. Yuyu. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko sa ibang bansa. Nagkasakit ako bago nakauwi. Ganun ba? Ziyuan, ano ang nangyari sa'yo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ganun pala. Mukhang napansin na masyadong aktibo ang aking mga bato. Jiang Ziyu. Hindi na siya yung madaling lokohing batang babae. Pero ito ba yung itinuro ng kapalit, HMPH, basura? Nag-aambisyong umangat. Kapag nagkaroon ako ng oras, ikaw ang susunod kong aasikasuhin. Yuyu. Walang problema. Kaya ko ito. Hindi pwede. Kailangan natin itong tingnan. Uncle Zhao, pumunta sa ospital ng grupo. Ano ba talaga? Makikita mo agad. Pag-ibig na utak ay pag-ibig na utak. Ganito ka mag-alala sa akin. Nagpapanggap ka pang malamig. HMPH, hintayin mo lang na makuha ko ang mga resources ng pamilya Jiang. Pagkatapos kitang paglaruan, itatapon na kita. Yuyu. Sige, magpapa-check up muna ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi. Ang taong ito ay sobrang narcissistic. Tinitingnan ni Jiang ang oras para hindi siya maabala. Baka gusto niyang bumalik para makipag-date kay Chin. Ginoong Jiang. Hindi siya mukhang mabuting tao. Ginang Emperatriz. Chin Mo, bakit ka nandito? Si Ziyuan ba ang may sakit? Kawawa naman, ikaw pa ang nagdala sa kanya dito. Chin, ang galing mo talaga. Paano mo nalaman ito? Green tea at black moonlight, pare-pareho lang naman ang mga estilo. May problema ang puso ng pasyente. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Dok, ano ang nangyari sa kanya? Ang galing ko talaga sa suhol. Ako. Jiang Ziyu, ang bait mo sa akin. Ngayong gabi, dadalhin kita sa kama. Ang pasyente ay may uri ng sakit sa puso. Hindi niya kaya ang stress. Kailangang manatili sa ospital para obserbahan. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Ito na ba ang kapalit ko? Mukhang disente naman. Sayang, ngayong gabi matatapos na ang trabaho mo. Kaibigan niya ako, ganito ba siya kalala? Jiang Ziyu, ikaw pa rin ang batang iyon. Mula 1 taon na ang nakalipas, kaunting pakulo lang, at nawawala ka na sa sarili mo. Hindi pa rin ba makalimot si Jiang? Ngayon, nakikinig lang siya sa doktor. Ganito kakaba, kung ako'y biglang bumagsak, at biglang yamakap. Sa harap ng double, diretso sa yakap ni Jiang Ziyu. Hindi ba't? Ziyuan. Ayos ka lang ba? Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang kapalit para inisin ka. Basta gumaling ka. Makikinig na ako sa'yo mula ngayon. Ako'y sa'yo. Ang buong pamilya Jiang, ang buong Shanzhou Group ay sa'yo. Bata, magretiro ka na. Yuyu. Hindi ko na kaya. Masama ang pakiramdam ko. Hello, Yuan, may sakit sa puso ang kuya mo. Pumunta ka na rito agad. Yuyu. Masakit at may pagkakasala, kailangan na. Anong ginawa mo? Paano mo hinayaan ang pasyente, na basta na lang humiga sa sahig? Kapag kumalat ito, hindi ba nito sisirain ang reputasyon ng ospital natin? Pasensya na, Chief Jiang, bilisan mo, tumayo ka na. Bakit hindi niya ako tinulungan? Ang sakit-sakit ng pagkakahulog ko.
Ang iniisip niya ay reputasyon ng ospital. Inapakan niya ako, hindi man lang nag-sorry. Diyos ko, sira ba siya? Yuyu. Ako. Pasensya na, si Yuan. Akala ko kasi mahina ang mga bato mo. Hindi ko akalain na sa ibang bansa ka. Ang dami mong tiniis. Yuyu, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang ako ay, talagang nag-aalala ako kanina. Ngayon naisip ko na kailangan pa rin. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Sabi ni Yuan, pupunta siya mamaya para makita ka. Yuyu ako. Kasama Chin. Paano mo nagawa ito? Ano ba ang tama? Walang halaga. Ang tao ay nasaktan ng ganito. Paano mo pa rin siya pinagtatawanan? Pasensya na, Zing. Kanina lang ako. May naalala akong nakakatawa. Wala itong kinalaman sa'yo. Huwag kang magkamali ng akala. Yuyu. Ako. Kayo. Yuyu. Pakialaman mo sila. Yuyu. Ikaw. Kayo. Seniorita, hindi kaya ng pasyente ang stress. Kaya, kahit ano ang iniisip ng iba, anong nakakatawa, pakisuyo, magtiis ka na lang. Ziyuan, pasensya na. Dito ka na muna maghintay. Hindi ka na namin aasar. Yuyu. Xiaoqin, tayo na. Sige. Teka, Yuyu. Hindi pa kita na ipakilala dito. Oo nga pala, nakalimutan kong ipakilala siya sa iyo. Bata, mukhang ikaw ang kapalit, Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako, hindi ko papayagan. Hindi mo na kailangang ipakilala ako, nandito lang ako para manood. Paano mo hindi ipakikilala? Binata, nakita mo na ang tunay na ako, talagang kinakabahan ka ba? Peke, laging peke. Ipakilala mo na lang. Sige na, wala namang halaga ang taong ito. Walang kwentang tao. Bata. Anong ibig mong sabihin? Teka, kakakasabi lang niya, walang kwentang tao. Ako yun. Isa lang siyang pamalit. Nang ahas siyang pagtawanan ako. Bakit mo ako binangga? Bakit mo ako binangga? Hindi ba? Pwede ba akong makipagkita sa matalik kong kaibigan na si Yuyu? Hindi ba pwede? Ako, ikaw. Jiang Ziyu. Sa wakas, nahuli rin kita. Ang paghanap mo ng kapalit, walang iba kundi para galitin ako. Reyna. Bakit? Xiao Mo. Ang ginawa mo. Talagang sobra na ito. Ako. Yuyu. Alam ko, itong kapatid, hindi niya sinasadya. Huwag mo siyang sisihin. Oo. Tama, ganyan ang ekspresyon. Chin Mo, tapos ka na. Ginamit ka lang ni Jiang Ziyu, para subukan ang totoo kong nararamdaman. Paano niya hahayaang, saktan mo ako ng totoo? Tingnan mo, ang ingay. Dumating na. Matigas ang ulo pero malambot ang puso. Ako, Ziyuan. Yuyu. Bulag ka ba? May CCTV dito. Kung maninira ka ng tao, huwag sa lugar na may CCTV. Yuyu. Ako, Zing Ziyuan. Bakit hindi ko napansin dati, na mahilig ka palang man-iron ng tao? Tara na. Hayaan mo ang binatang ito, na mag-isip ng mabuti. Yuyu. Ang lupit mo naman, kahit papaano, nagpursigi naman siya sa pag-arte. Wala akong pakialam sa kanya. Maaaring ngayon, magkaroon ako ng tao ni Chin Mo. Kailangan kong maging isang matalino at malakas. Imahe ng ina. Tara na. Yuyu. Jiang Ziyu.
Ganito mo ba ako hinihintay? Hintayin mo ako. At saka, yung isang tao na iyon. Kamusta? Ang mga payo ko sa'yo, ayos ba? Hindi ko rin inaasahan, noong mga panahong iyon, si Jing Ziyuan, ay naging ganito na ngayon. Ang tinatawag na puting buwan, ay maaari lamang manatili, sa ating mga alaala, kahit ang mismong puting buwan, ay hindi kayang talunin. Anong nangyari? Anong nangyari, Chin Mo? Bakit ang galing mo? Ako. Posible ba na nakatapos ako ng elementarya? Ayos ka ah. Sinasabi mong wala akong pinag-aralan. Emperatrice, nagkamali ako. Gagawin kita ng adobong baboy mamayang gabi. Gusto ko rin kumain ng bola-bola. Sige, susunod sa utos. Mas mabuti ito. Si Kuya Chin na napakahusay na lalaki. Kailan kaya ako magkakaroon ng pagkakataon? Bilisan mo at humingi ng tawad sa akin. Pasensya na, kuya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ayos na ito. Bilisan mo. Ano ang tawag mo sa akin, amo? Kuya. Ate, sa wakas nandito ka na. Ang hirap ng pakiramdam ko. Kuya. Isang taon ka nang nasa ibang bansa, natuto ka nang gumamit ng AI para magpantasya. Ate, ako'y isang pasyente pa rin, nagpapanggap pa rin. Kapatid. Hindi ko ito kasalanan. Si Jiang Ziyu ay mahal na mahal ako, kailangan niyang humanap ng kapalit para inisin ako, at saka, napakatotoo ng pagganap. Parang totoo, iniwan mo na ako. Anong nangyari, kuya? Posible kaya? Si Ate Yuyu, ay hindi ka na gusto, imposible. Noong umalis ako papuntang ibang bansa, halos mamatay siya sa kaiiyak, paano siya magbabago ng isip? Dahil ba sa lalaking iyon? Anong ibig mong sabihin? Sa isang taon na nasa ibang bansa ka, sa aming grupo ng mga kaibigan, may kwento tungkol sa kapatid ni Chinmo, siya kay Ate Yuyu, talagang maalaga siya, kaya naiinggit kami lahat, pero cute lang naman siya. Eh ikaw? Ikaw, batang ito, paano ka makipag-usap sa kuya mo? Kuya, sa isang taon mong pag-aaral sa ibang bansa, ang buwan ng gastusin mo ay 100,000, at ngayon, mas mababa sa 10,000 na lang ang laman ng card mo. Huwag mong sabihin sa akin na lahat ay nagastos mo sa pag-aaral. Nagpunta ako sa ibang bansa para palawakin ang negosyo. Kailangan ko talagang makipag-socialize. Bahala ka sa sasabihin mo. Sasabihin ko sa'yo, ikaw at si Papa ay umaasa sa akin para mabuhay, at ako ay umaasa sa Shonjo Group, kaya ikaw, huwag mo nang guluhin si Ate Yuyu. Kapatid, ako'y isang pasyente pa rin. Ang bayad sa ospital dito, 10,000 kada araw, ikaw ang magbayad. Bigla kong naramdaman, wala na akong problema. Sa totoo lang, parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi ng maayos kay Chinmo. Ngayon, may kailangan pa bang ipagtapat? Sige. Wala naman talagang, hindi ko ito pwedeng mawala, ibahagi ang iyong karanasan, ng malinaw. Ganito, para sa akin at sa atin. Mahal na prinsipe. Mahal kong cute, nagulat ako. Pasensya na po, maliit na amo, hindi ko sinasadya, nakahanda na ang hapunan, kakain ka ba? Oo naman, pero bago iyon. Kailangan ko. Anong kailangan mo, gusto mo? Hindi ko ibig sabihin iyon. Hayaan mo na, ano bang aaminin? Wala namang dapat aminin.
Prinsesa, kailangan pa rin kumain ng hapunan. Cute na bata, bakit mo siya tinutokso ng ganyan? Hindi naman makakaabala. Anong ibig mong sabihin? Ang tinatawagan mong numero ay pansamantalang hindi makontak. Tumawag ka ulit mamaya. Nakakainis. Ang cute nito. Pinapaasa pa ako. Sige. Magpatuloy ka sa pagiging malamig. Uunahin ko ang pamilya mo. Tingnan natin. Napakalaking pamilya ng mga Jiang. Una bang nagustuhan ang pobreng batang iyon? O ako ang nagustuhan? Chin mo. Nahuli ako. Kaya, bumangon ka na muna. Ako. Parang hindi ako makagalaw. Ikaw ba? Gusto mo? Maging cute. Ayoko na. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng noodles. Oo. Ang cute nito. Ang daming estilo. Ginoong Jiang, sa wakas sinagot mo ang tawag. Halos tumawag na ako ng pulis. Anong nangyari sa'yo? Wala akong problema. Sobrang lalim lang ng tulog ko. Sandali lang. Ikaw ang sumando sa akin. Oo. Ano ba? Bakit ka nagmamadali? Di ba sinabi ko na, kailangan hintayin natin siyang umalis muna. Xiao Qin. Nasaan ka na? Sige, hanggang dito na lang. Ibaba ko na. Mahal na Reyna, nandito ako. Mahal na Reyna, ngayon ba ay gusto mong magsuot ng istilong malakas na babae sa trabaho? O isang matalinong ate? O baka naman, isang astig na dalaga? Xiao Qin, ang saya na nandito ka. Tulungan mo akong pumili, sige. Reyna, ang best friend mong si Linzu, ay may kaarawan ngayong gabi. Babalik ka pa ba mamaya? Mamaya, sasama ka sa akin. Ako. Sige, susunod ako sa utos ng Reyna. Kita tayo mamaya, Qin. Tatlong araw na lang ang natitira, bago mag-expire ang kasunduan, kahit na nangyari na ang lahat ng dapat mangyari. Pero ako ay isang lalaking tumutupad sa pangako. Ano ang gagawin natin sa oras na iyon? Hindi ko sinasabi na ikaw, kuya, bilisan mo, hindi ko na kaya. Sige na, wala na talaga akong magawa sa'yo. Natalo na naman. Wala talaga tayong magagawa kung wala si kuya. Xiaoming, paano kaya? Kung ako ang magdala sa'yo, ikaw. Sige na nga, ang hina mo naman. Ako. Tama na, tama na. Kanina naglalaro ako ng game, wala akong oras para sa'yo. Lumabas ka na, mamaya darating ang kuya ko. Siya ang tunay na magaling. Lumabas ka na, hindi si Xiaoming. Lumabas ka. Sa tatlo. Yung ate mo, pinapaasa ako. Ikaw na adik sa internet, naglalakas loob kang ganito sa akin. Sandali. Sabi nung adik sa internet. Ano nga ulit pangalan, kuya? Sunggaban mo siya. Hindi ba ibig sabihin yan, na matatalo na natin si Jiang Ziming, kuya? Ikaw siguro, ang sinasabi ni Ziming, na eksperto, di ba? Pakiusap, turuan mo akong maglaro ng laro. Hindi pinapansin, talagang may dating ng isang eksperto, pero, kapag nakuha mo ang ganitong tao, magiging tapat siya. Si Liu Bei nga'y 3 beses bumisita sa kubo, para makuha si Jiang Ziyu. Magpapakumbaba ako ng kaunti, wala naman. Ikaw naman. Kuya, kung gusto mo akong tulungan, ayos na ayos yan. Itong tao na to, mukhang may problema sa utak. Pero, kayo,
Ayaw mo ba? Dapat tatlo, isang adik sa laro, ano bang pinapakita mo? Bakit kita tutulungan? Pare. Ako si Jing Ziyuan. Kaya naman. Kaya ngayon dapat, sumali ka na sa akin. Ako. Ang panganay ng pamilya Jing. Kanina lang. Naging magalang ako sa'yo, kaya ngayon, dapat ay humanga ka sa akin. Naku po. Ang puting buwan sa bansa, ngayon ba'y napakababa na ng pamantayan? Ikaw, anong klaseng mukha yan? Jing siya. Patawad, patawad, naalala ko na kung sino ka, ganun ba? Pero, pwede bang, yumuko ka ulit sa akin, bakit naman? Huwag kang magkamali ng isip, Mr. Jing, gusto ko lang. I enjoy mo ang pakiramdam na ito, pakiyuko ka ulit sa akin, mula ngayon, ako na ang tao mo. Ayos ka, bata, magpapakumbaba na lang ako, para sa'yo. Pasensya na. Jing Yuan, ikaw talagang batang ito, dapat mong makita, kung gaano kahirap ang ginagawa ng kuya mo, para sa muling pagbangon ng pamilya, napakahirap talaga ng buhay ko. Bayaw, ang galing mo talaga. Bayaw, ang galing mo talaga. Ate, bayaw. Ziming. Ano ang tawag mo sa kanya? Bayaw nga. Pumunta ako para maglaro ng laro kasama ang bayaw ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi ko ba sinabi? Ah, hindi. Hindi na mahalaga ang mga ito. Ang mahalaga ay, ilan ba talaga ang mga ate mo? Bakit kayo tumatawa? Magsalita kayo. Bayaw, paano mo nasabi yan? Hindi naman talaga purong pag-ibig yun. Puro ilusyon lang ang pag-ibig. Kayo. Jing siya, Jing Xiao. Ang tagal na ah. Ikaw siguro si Ziming, na sinasabi nilang magaling. Pakiusap, turuan mo akong maglaro ng laro. Ang lakas ng loob mo. Sapat na, Jing. Ziming, hindi ko akalain. Sapat na, Jing Ziyuan. Hindi ka welcome dito. Hindi si Ziming. Ako, alis. Jiang Ziming. Naglalakas loob ka, napag-alitan ako para sa isang taong galing sa ampunan. Array. Ang sinasabi ni Ziming, na eksperto ba? Pakiusap, turuan mo akong maglaro. Eksperto, mas mataas. Naintindihan ko na. Sa paglalaro ng ganitong mga laro, ginamit ang paraan para makuha si Jiang Ziming. Talagang mababang uri ng tao. Jiang Ziming. Sa huli, isa lang siyang batang paslit. Bayaw. Ang galing mo talaga, mahal na mahal kita. Bayaw. Anong nangyari sa'yo? Xiaoming. Maaaring ito, ang huling pagkakataon, na makakapaglaro ako ng laro sa'yo, bayaw. Anong ibig mong sabihin na huling pagkakataon? Bayaw, dahil ba kay Jing Ziyuan? Baka naman gusto pa rin ng ate ko, ang lalaking ito, pero ang lalaking ito ay mahina, kitang-kita sa mukha niya. Si Ziming ay hindi naman sina mama at papa, hayaan mo na, tungkol sa kasunduan, walang kaso kahit sabihin mo sa kanya. Ziming, sa totoo lang. Ang mahalaga dito, ay ang desisyon ng ate mo, kung siya. Bayaw. Yun. Pag-usapan natin ulit sa susunod, may gagawin pa ako, mauna na ako. Ikaw, hindi ikaw. Ganito ka ba talaga praktikal? Hayaan mo na, basta't ang sakit ni Yao Yao, ay halos gumaling na. Tatapusin ko na lang ang huling duty ko, at ayos na. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang umalis ang bayaw ko. Kung hindi, ang magagandang araw ko, ay mawawala na.
Ginoo, dumating na si Jing Ziyuan. Alam pa niyang magdala ng regalo. Sabi niya sa auction, binili niya ang mala, gusto niyang ibigay sa inyo. Marami sigurong nagastos. Sabi niya, gumastos ng 30 milyon. Talagang may malasakit. Kung hindi, talagang nasa akin ito, talagang maantig ako. Sabi mo itong bata, bakit ganito na siya ngayon? Noong bata pa siya, mukhang maayos naman. Sino ang sinasabi mo? Kung hindi, huwag mo akong istorbohin sa panonood ng TV. Kung ganun, paalisin ko na siya. Huwag na. Pagkatapos ng lahat, may kaunting koneksyon pa rin kami. Huwag mo nang sabihin ng direkta. Ilagay mo kay Wang Kai. Opo. 2 oras na ito, bakit wala pa ring balita? Ang birthday party ni Linzu, malapit nang magsimula, sabi ni Yuyu pupunta siya. Ginoong Zing. Zing Xiao, mga bagay, tinanggap na ni Lolo. Mabuti naman, Tiyo Jiao. Kaya ngayon, hindi ko na muna makikita si Ama, may kaarawan pa si Linzu. Tayo, magkita tayo sa ibang araw. Uncle Jiao, siya. Ba? Itong matanda, ay masyadong mahiyain pa rin. Uncle Jiao. Nasaan ang tatay ko? Ang saya mo naman. Oo nga. Nandito na tayo, parang umuwi lang. Umuwi. Hindi ka ba ulila? Sayang at may bak ang dala ngayon. Hindi ka dala. Hindi ka ba natatakot na aidmanda ka ng iba, at saka? Talaga bang may lakas ka ng loob na magpa-putspa nang hindi ko alam? Ano naman? Kasama ko pa ang mga magulang mo, pati na rin sila. Pwede ba? Huwag ka nang magpatawa araw-araw. Hindi ko sinasabi ang iba. Talagang may lakas ng loob ka bang makilala ang mga magulang ko? Ang katotohanan ay palaging walang naniniwala. Ikaw, Yuyu. Dumating ka. Dumating ka. Oo. Nagkukunwari ka pa. Pumayag na ang tatay mo. Sa kasal natin. Ikaw pa rin, si Xiao Qin. Alalayan mo ako. Habang naglalakad. Naman, Huwag magalit. Hindi ako galit. Nakakasira ng bato ang galit. Jiang Ziyu. Pumayag na ang tatay mo sa akin. Sa huli, magiging akin ka rin. Qin Mo, kapag nakuha ko na si Jiang Ziyu, ikaw naman ang aasikasuhin ko, Jing Ziyuan. Anong ginagawa mo rito, kapatid? Kaibigan din ako ni Xiao Shu. Kung nandito ka na rin, sabay na tayong pumasok. Kung kumain si Yuyu ng ganito kasarap, ayoko na nakatayo ka sa tabi ko. Nakakahiya. Ako. Tama na. Hawakan mo ito, pampalakas. Kung hindi, huwag mong sabihin kuya kita. Ano? Gusto ng ate mo yung tao na yun, at gusto niyang paalisin si Xiao Mo. Oo, tatay, talagang hindi ko maintindihan. Nanay, ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na si Yuyu. Ako. Hindi ko siya makontak. Naalala ko na. Pumunta ang ate ko sa birthday party ni Linzu. Baka naka-silent siya. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Teka, sandali. Anong nangyari? Halos nakalimutan ko. Nakalimutan ang ano. Lao Jiao. Tawagin mo ang ilang doktor. Sumama kayo sa akin. May problema sa utak ang anak kong babae. Yuyu. Sa wakas dumating ka. Zay, aso na palaging nakadikit, orihinal na aso, Qin Mo. Dumating ka rin. Salamat sa pagdalo, sa aking birthday party. Zu, magkaibigan tayong matalik, ano ba yung sinasabi mo? Talagang magkaibang tao, magkaibang kapalaran, ang sweet nyo naman. Kaya tuloy ako, parang nawala ng ganang magdiwang ng kaarawan.
Kailangan mong parusahan ang sarili mo ng isang baso. Ano ibig mong sabihin? Yang tingin na yan. Baka si Linzu ay gusto rin si Chinmo. Ano nang nangyayari sa mundo? Sa China pala, hindi ba uso ang mga lalaking manloloko? Kakaalis ko lang ng 1 taon. Nagbago na ang bersyon. Talagang nakakainggit. Baka naman, si ate rin. Lady Empress. Mayroon ka pang 2 araw. Malapit na ang iyong siklo. Bawal kang uminom ng alak. Halika. Tubig na may alak. Plus iko. Hindi mo na alam kung sino ang hari. Chinmo. Kahit gaano ka pa kamahal, isa ka pa ring tao. Sa ganitong okasyon, ang lakas ng loob mong ipahiya si Jiang Ziyu. Bata. Hindi pa nga nagsasalita si Yuyu. Ikaw na ang nagdesisyon para sa kanya. Tama. Ganyan nga ang galit na tingin. Bata. Tapos ka na. Ito ba ang lugar na dapat mong upuan? Tumayo ka. Purihin mo ako, bilisan mo, purihin mo ako. Jing Ziyuan. Hindi ka na nga inimbitahan, dumating ka pa, ang kapal ng mukha mo. Ako, Miss Linzu, si Mr. Zing, medyo may problema sa utak, pagpasensyahan mo na. Chinmo, ano ka ba? Ano ako ba? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ikaw nga, sarili mong tatay, hindi mo alam kung sino. Kawawa ka naman. Si Zing hindi alam kung sino ang tatay niya. Isang pambihirang balita ito, ang panganay ng pamilya Zing. Hindi alam kung sino ang tunay niyang ama. Jing Ziyuan, umuwi ka na agad. Baka ipahinto ko ang card mo. Anong gagawin ko? Ganito na lang ba? Uuwi akong talunan. Ano na lang ang iisipin ni Yuyo sa akin? Pero kung hindi ako uuwi, ang card ko. Miss Zing. May sakit sa puso ang kapatid mo. Hindi natin alam. Baka bigla na lang siyang himatayin. Magandang ideya yan. Sumabay ka na lang. T** tang ina mo. Himala ng medisina. Itong sipa ko, napagaling ang sakit sa puso mo. Nako. Tama nga, sa mundong ito, mayroon lamang isang mabuting lalaki, si Xiao Momo. Ang lakas ng loob mong hamanin ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sapat na. Jing Ziyuan, kung alam ko lang noon, na magiging ganito ka ngayon, kahit na nasa ibang bansa ka, wala akong pakialam sa'yo, Yuyu. Ako, ngayon. Ano pang ginagawa mo dito? Nakakahiya. Tara na. Reyna. Ngumiti ka naman. Ayoko, hindi mo ba nakikita na nagsasalita ako? Diyos ko, ito pa rin ba yung Ice Queen na CEO? Ngumiti siya ng ganito ka lamang. Bakit? Bakit hindi mo ako pinapansin? Pero ganito ka sa lalaking ito. Ako ang panganay ng pamilya Zing. Jiang Ziyu, sasabihin ko sa'yo, tinanggap ng tatay mo ang dote ko. Ikaw, ngayon, siya ay akin. Bilisan mo. Ikaw, ngayon, siya ay akin. Ano ang sinabi mo? Hindi mo na mapigilan. Batang babae. Kailangan mo ba akong pilitin na gamitin ang aking malakas na hakbang? Pumunta ako sa bahay ninyo ngayon. Kinuha na ni Tito, ang dote ko. Bata. Pamalit. Sa huli, pamalit pa rin. Xiao Mo, hindi ito posible. Pupuntahan ko ang tatay ko. Kalma lang, Emperatrice. Ikaw. Chinmo, sa puntong ito, hindi ka pa ba nagdadalawang isip kung talagang mapupusuan siya ng tiyuhin? Makakapagtayo pa ba ng Shanzhou Group? Oo nga. Pero, paano niya nagawang tratuhin ka ng ganito? Ako, Reyna. Gagamutin ko ba siya? Mas mahalaga ba siya kaysa sa akin? Tama ka. Ikaw, Chin. Sino ang sinasabi mong may sakit dahil sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya? Tinanggap ni Ama ang isang tambak na kalat.
Akala mo, tinanggap na nila ang iyong dote, hindi ba parang may sira ka sa ulo? Ano ba yan? Talagang natatawa ako, kanina nagtataka pa ako, paano kaya ang pamilya Jiang tatanggapin ang dote ng pamilya Zing? Yun pala, ito ang wayway ni Zing Ziyuan. Dapat na natin itong naisip, si Zing Ziyuan, kahit ang tunay na ama, hindi niya kilala. Kahit anong mangyari, hindi na nakakagulat. Zhao Xiao, anong nangyari sa'yo? Bigla kong naisip na hindi kilala ni Zing Ziyuan ang tunay niyang ama, ngunit nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Ang drama naman, si Zing ayaw kilalanin ng ama, nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Si Zing ayaw kilalanin ng ama, nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Ang ganda ng ritmo. Oo nga, Diyos ko. Hindi kinikilala ni Zing ang kanyang ama, maling paggalang sa biyenan. Hindi kinikilala ni Zing ang kanyang ama, kayo. Emperatrice, tama na ito. Mas mabuti kung palaging ngumiti. Zing Ziyuan, umalis ka na. Ayoko na kitang makita. Yuyu, ako, umalis ka na. Nakakahiya ka pa rin dito. Umalis ka na, Terra na. Zing Ziyuan, tabi. Ikaw ang pangatlo. Cute na bata. Dapat kang mamatay. Chin mo. Ingat ka, Xiao Mo. P** tang ina mo. Reyna. Pinoprotektahan ka ni Xiao Qin. Medyo masakit lang. Chin mo. Bakit ka ang tanga? Bakit ka ang tanga? Walang malaking problema. Kung ang mahal na Emperatrice ay tatawag ng 120 para kay Xiao Qin, mas maganda sana iyon. Tawagan mo ang 120, sabihin mo sa lahat ng mga mediko na pumunta dito. Xiao Qin, tatanggalin ko muna ang iyong damit. Bata. Ngayon, nakikita mo ba? Ganito ang mangyayari sa mga nagkakamali sa akin, si Zing Ziyuan. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ngayon, kung hindi ako bibigyan ng Zing family ng paliwanag, kung ganun, wala nang silbi, ang pamilya Zing ng Jiangdong. Matagal ko na siyang kilala, pero ngayon ko lang siya nakitang sobrang galit. Tay. Ang mabuti mong anak ay pinagalit si Ate Yuyu. Sabi ni Ate Yuyu, kung walang paliwanag, pababagsakin niya ang pamilya Zing. Bahala ka na. Kapatid. Nagkamali ba ako? Lumayas ka. Chin Tai. Kumapit ka. Kasalanan ko lahat, hindi ko dapat nakilala, si Zing Ziyuan na yon. Chin, kailangan mong magpakatatag. Mr. Jiang, may posibilidad ba na hindi ako mamamatay? Ang batang ito ay may napakagandang kalusugan, walang magiging komplikasyon. Kailangan niyang pumunta sa ospital para ayusin ang balat. Halos mamatay ako dahil sa'yo. Halos ikamatay ko na sa takot. Akala ko talaga, Mr. Jiang, huwag. Gusto mo ba akong paalisin? Saan ka pupunta, Zing Ziyuan? Zing Ziyuan, hintayin mo na lang ako. Padalhan mo ng sulat mula sa Shenzhou ang abogado. Kahit magkano pa ang gastusin, ipapakulong kita. Reyna. Masakit na masakit, Reyna, dahil lahat ito sa lalaking walang ama. Tulungan mo ako, Reyna, sige na. Mabilis na pumunta sa ospital, baka hindi na kayanin mamaya. Anak. Napakagulo mo. Tatay.
Tatay. Ang cute-cute niya. Hindi lang niya ginugulo si Yuyu, kundi pati ako, binabastos niya, Yuyu. Ikaw. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin, Shinmo? Ikaw talaga ay isang cute na bata. Jiang Ziyu. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ako ang nakatatanda sa'yo. Hindi ba't gusto mo ng paliwanag? Ang anak na hindi naturuan, kasalanan ng ama. Ito ang paliwanag ko sa'yo. Tatay. Simula ngayon, ang pamilya Lin ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Zing. Ano? Yuan. Totoo, akala ko talaga kaibigan kita, kaya iniimbitahan kita sa aking kaarawan. Pero pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ako, hindi na magkaibigan. Kayong mga kabataan, talagang walang modo. Pamilya Zhang, simula ngayon, hindi na makikipagtulungan sa pamilya Zing, pati ang pamilya Zhao. Pamilya Wang, ganon din. Special porridge shop, ikaw ay talagang nagpapakawalang hiya. Hindi ba't nagkamali lang ako sa alaala, ikaw na cute. Huwag kulangin, huwag mag-ingay, bilisin mo, nasaktan si Xiao mo, ano, dali. Ngayon, komportable ka na, tapos na ang pamilya Zing. Mula ngayon, sa buong Jiangdong, wala nang tao na makikipagtrabaho sa pamilya Zing. Wala ka na ring baon. Masaya ka na ba? Wala na akong baon. Hindi pwede ito, kapatid. Ako. Pwede bang huwag kang parang lalaki? Zing Yuan, paano mo nagawang saktan ng kuya mo? Saktan siya. Gusto ko na nga siyang patayin. Kuya mo, hindi ba gusto ka lang niyang tulungan? Hindi mo ba nakita, para lang mapalapit kay Jiang Ziyu, ginawa na niya ang lahat, para tulungan ako. Sige. Isipin ko na lang na tinulungan niya ako, wala siyang salamin, o wala siyang ihi, hindi niya ba tinitingnan ang sarili niya, bagay ba siya? Zing Yuan, ako ang kuya mo. Kuya, ginawa mo ba kahit konti, tungkulin ba ng nakatatandang kapatid? Tama na, ayoko nang makipag-usap sa inyo, simula ngayon. Magkanya-kanya na tayo. Magkahiwalay na ang landas, putol na ang ugnayan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Nandito na kayo, Senyorita at Senyor. Handa na ang mga doktor. Tayo na sa loob. Senyor, pag-usapan na lang natin mamaya. Pasok na muna tayo. Ang lamig at ang sakit. Tara, bilisin mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Wala na akong natira. Anong gagawin ko? Anak, magpakatatag ka. Magpakatatag. Paano ako makakabangon? Wala na akong natira. Natalo ako ng kapalit. Oo nga. At ang iyong mabuting anak na babae, inapakan niya ako, sa ulo at damumi. Ako, isang lalaki. Paano ako mabubuhay? Anak, mayroon pa tayong alas. Anong alas? Noong bata pa ako, nakilala ko, sa Beijing, isang malaking tao sa pamilya Qin. Nakilala ko, sa Beijing, isang malaking tao mula sa pamilya Qin. Ngayon, nandito na siya sa Jiangdong. Plano ko sanang ipakilala siya, kay Yuan. Pero, dahil wala siyang utang na loob, hindi na rin ako magpapakamabuti, tay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang pamilya Zing, ay babangon. Dumating na. Nakipag-ugnayan na siya sa akin. Bilisan mo sagutin. Shinmo, may suporta ka na mula sa mga mayayaman sa Beijing. Ngayon,
Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Sa harap mo. Pahihirapan ko si Jiang Ziyu. Pati na rin si Xing Yuan Yuan. Ikaw talagang walang utang na loob na kapatid. Hintayin mo lang ako. Ano? Pumayag ang pamilya Xing na tulungan tayo. Sila ang mga siga dito. Madali silang kausap. Ayos. Yung bata, tingnan mo. Parang ako noong bata pa ako. Talagang kamukha ko siya. Hindi ko lang alam kung sino ang gumawa ng ganun sa bata. Kapag nahuli ko siya, kukuyugin ko siya. Siguradong sigurado iyan. Pero ngayon ang pinaka-importante, kailangan muna nating tiyakin kung siya nga ba ang anak natin. Ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo at tingnan. Bilisan mo. Ang Imperatrice. Ayos na si Xiaoqin. Baka gusto mong umuwi muna. Hindi pwede. Gusto kong manatili dito para alagaan ka. Baka may mangyari sa'yo. Pero ngayong gabi, hindi kita maasikaso. Ito. Hayaan mo na. Maghintay muna tayo. Ang bata ay nasaktan ng ganito. Kailangan lang niyang mailabas ang sama ng loob. Lao Su. Sinasabi ko, ang ating anak ay maayos naman. Bakit ganito? Biglang lumitaw ang isang taong kamukha natin. Baka nagkapalit ng bata. Pinapanta ko na ang tao para magpa-DNA test. Kasama si kuya at bunso. Baka nga. Anak nga natin siya. Huwag muna nating isipin. Makipag-ugnayan muna tayo. Itong mag-asawa. Tapos na siguro sila. Tera. Wala yan. Siguro mga ilang minuto pa. Hintayin pa natin. Anong nangyari? Hindi ba nasa kwarto ako ng ospital? Ang taong ito, bakit wala akong kaunting resistensya sa kanya? Ang kanyang enerhiya, bakit napakasagana? Reyna. Matagal mo na akong pinagmamasdan. Hindi ba dapat may bayad ito? Chinmo, ikaw, umalis ka na. May sakit ako. Gusto mo bang palabasin ako ngayon? Yuyu, Xiaomo, dinalaw ko kayo. Bilisan mo ang pagkain. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Xiaozu, ako na ang bahala kay Xiaomo. Bakit ka pa nandito? Wala akong magawa. Si Chinmo ay nagkaproblema sa kanyang birthday party. Sa damdamin at sa katwiran, dapat talaga akong pumunta rito at tingnan. Sa totoo lang, ayos lang naman. At saka, natakot akong mag-isa ka. Baka masyado kang abala. Sa huli, magkakaroon din ng kaunti, mga nakakagambalang bagay. Ako. Chinmo, yung nangyari kagabi. Sa totoo lang, kasalanan ko iyon. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko inimbita si Xing Yuan Yuan, hindi rin mangyayari ito. Zuodzu. Sino ang mag-aakala na may manggugulo, hindi ba? At saka malamig ang panahon ngayon, mas mabuti pang magdamit ka ng makapal. Yuyu, hindi ko babasahin. Walang problema. Mayroon akong Imperatrice na makakatulong sa akin sa lahat ng bagay. Ikaw talaga, bolero. Sa huli, hindi mo makukuha. Sige na nga. Yuyu, mauna na ako. Sige, hatid na kita. 2 araw pa. Aalis ba o hindi? Lao Chin, ang batang ito, bakit ang gulo-gulo mo? Sabi mo, talaga bang anak natin siya? Ano bang ibig mong sabihin? Ang dalawang pangungusap na ito magkadugtong, bakit parang ang weird? Ano bang ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Kaya lang.
Iba ang unit. Ginoong Chin. Ginang Chin. Ikaw ba? Ginoong Chin, nakalimutan niyo ba? Ako si Ziyuan. Si Ziyuan ng pamilya Zing. Noong bata pa ako, binuhat mo pa ako. Anak ako ni Lao Zing. Ito. Mga dokumento mula sa Beijing para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko talaga binasa. Ayos naman. Marunong ka sa mga patakaran. Sa tulong ng pamilya Chin. Ikaw ay laruan ko. Tama nga pala. Ang taong pinapaimbestigahan namin sa iyo. Itong tao. Mukhang may matibay na koneksyon siya. Wala pa akong nalalaman. Mahal kong anak. Dalawang araw na lang. Aalis ba o hindi? Sige, huwag na lang isipin. Mama, Papa. Anong ginagawa nyo? Siya, anak, kami ay. Mahigpit kong sinunod ang iyong bilin. Na huwag ipaalam kay Yuyo, ang tungkol sa atin. Bakit ka ganyan makipag-usap sa bata? Mrs., hindi ba baliktad ang sinabi mo? Xiao Mo. Pasensya ka na. Salamat sa iyo, sa pagprotekta kay Yuyo. Tama ang sinabi ng nanay mo, nagpapasalamat din ang tatay mo. Nanay, tatay, ano ba ang sinasabi nyo? Si Yuyo ay nobyo ko, dapat lang nagawin ko ito. Anak, huwag kang gumalaw, walang problema. Nagpakulo si mama ng sabaw ng manok para sa'yo. Inumin mo habang mainit pa. Ang bango. Ang mama mo ay nagising kaninang alas 4 ng madaling araw, para magluto nito. Bakit mo sinasabi ito sa bata? Sige. Mabuting bata. Bakit ka umiiyak? Mabuting bata. Bakit ka umiiyak? Wala. Kasalanan mo. Huwag, inay. Iyon, hindi kasalanan ni Itay. Sobrang naantig lang ako, lumaki akong ulila. Walang magulang. Ang bait niyo sa akin. Pati sina lolo't lola. Ano? Sige, huwag na nating pag-usapan. Iinom na lang ako ng sabaw. Itong batang ito, laging masayahin. Pero ang totoo, tinatago lang niya, ang pagiging sensitibo ng kalooban. Kahit na, sanay na ako dito. Halos nakalimutan ko na isa siyang pulis. At saka, kalma sa gitna ng panganib. Hindi nagmamayabang, napakabait kay Yuyo. Ang batang ito. Nanay. Bakit kayo umiiyak? Mahilig po kayo sa ganda. Pag umiiyak kayo, hindi na kayo maganda, tatay. Ang dami na nating pinagdaanan dahil sa batang ito. Xiao Mo, magpagaling ka ng mabuti. Bukas, magdadala ulit si nanay ng sopas para sa'yo. Ang taong ito, bakit parang pamilyar siya? Xiao Mo, magpagaling ka ng mabuti. Bukas, magluluto pa ako ng sabaw para sa'yo. Nanay, bukas, huwag ka nang pumunta ng maaga. Mas kailangan mong mag-ingat sa kalusugan mo. Sa tingin ko, ikaw ang mas kailangang mag-ingat. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Ako. Babalik si mama bukas. Ikaw rin. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakita, sa loob ng basurahan, kung ano ang itinapon? Ikaw pa ang nagsasabi sa kanila, noong kabataan mo, nung bata ka pa. Huwag nang sabihin sa ospital, pati na rin sa silid-aralan. Sige na, tama na, nasisira na ang makeup mo. Mukhang noong kabataan ni mama at papa, mukhang nag-enjoy ka rin. Si Jiang Dongsheng ay malinaw na tinanggap ang aking dowry, pero ganito pa rin ang trato sa akin ni Jiang Ziyu. Hindi naman ito mukhang pagsubok. Sabi ko nga, Lao Jiang, ano bang tinitingnan mo kanina? Wala ka bang naramdaman? Kanina sa harap ng kwarto ng batang iyon, yung mag-asawa, parang pamilyar ba sila? Sige na, sige na. Hindi pwede.
Hindi dapat palampasin. Kung hindi siya sumusunod sa usapan, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Sino ang nagpaalam sa kanila na tanggapin ang dote ko? Ginoo. Sir. Tara na. Chin. Kontak ng legal department, kunin lahat ng ebidensya. Si Zing Zishu, may ebidensya ng problema, dalhin mo siya sa loob. Opo, Ginoong Jiang. Ang kalangitan ng Jiangdong ay magbabago. Ginoong Jiang, may iba pa ba kayong utos? Bumalik sa ospital. Bago makalabas ng ospital si Chinmo, lahat ng trabaho ko ay gagawin ko sa ospital. Kung walang mahalagang bagay, huwag mo akong istorbohin. Opo, Ginoong Jiang, si Mr. Jiang ay nagawa ito para kay Chin, sa ganitong antas. Mukhang, ako ay lubos, na nawalan ng pagkakataon. Kanino ang tawag? Mr. Jiang, oo. Chin. Sagot. Buksan ang speakerphone. Chin. Huwag mo sanang ipahamak si ate, kahit na si ate, may nararamdaman para sa'yo, pero hindi kailanman, tumawid sa linya, ng hakbang. Kumusta ka, kasamang Chin? Pasensya na sa abala. Ngayon ako, nasa ospital. Magkakaroon si Manager Jiang bukas. Wala sa bahay. Ang napkin na kailangan niya. Pwede bang, pakibili mo siya? Hello. Kasamang Chin, nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako. Chin D. Anong brand ang bibilhin, para kay Manager Jiang? Whisper. Para sa araw, 245mm. Para sa gabi, 275mm. Salamat, kasamang Chin. Sige, kapatid na Chin. Ikaw, magpahinga ka ng mabuti. Sige. Ito. Siya ang kapatid ni Chinmo, ang kanyang karisma. Talagang tatlo. Itong matandang ito, ibinigay niya. Ang binigay ko sa kanya sa aso. Hoy, kayo talagang mga cute. Nahanap nyo na ba? Zing Ziyuan, ano na naman ang ginagawa mo? Ate. Mahal kong ate, naghahanap na si kuya ng trabaho. Walang mangyayari sa pamilya Zing. Sige na, lahat ng iyon ay paraan lang ni Jiang Ziyu, para subukan si kuya. Ate, magsalita ka naman. Zing Ziyuan, may sakit ba sa utak mo? Kakayanin mo ba yan? Buong Jiangdong ay pinutol na ang pakikipagtulungan sa atin. Sa tingin mo pa rin ba na si Ate Yu ay sinusubukan ka lang? Imposible yan. Isipin mo, iiwan ka ba niya para sa maliit na cute na iyon? At tatalikuran ako. Lahat ito ay dahil sa kasunduan. Sila ay magkasundong magkasintahan. Bukod pa rito, ang kasunduan ay magtatapos sa loob ng 2 araw. Mag-e-expire na. Ikaw. Sige na. Zing Ziyuan, opisyal kitang inaabisuhan. Simula ngayon ang iyong card ay naka-freeze. Hindi, wala na tayong ugnayan. Ikaw. Bahala ka na sa sarili mo. Huwag naman. Hoy, Yuan. Zing Yuan, Jiang Ziyu. Lahat kayo, akala nyo hindi ko kaya, di ba? Ako, si Zing Ziyuan, ay, papakita ko sa inyo, kung ano ang ibig sabihin ng nakatagong dragon sa kailaliman. Talagang hindi natin siya tunay na anak, hindi natin siya napagbigyan ng hustisya. Ano na ang gagawin natin? Tiyo Chin, Tia. Ang cute mo, anong ginagawa mo dito? Tiyo, Tia, hindi ko nahanap ang bagay na iyon. Talagang kasalanan ko ito, pero ito'y talagang magandang bagay, di ba? Anong magandang bagay? Huwag kang maghanap ng dahilan. Umalis ka na. Sabi mo, ang pamilya Zing sa Jiangdong ay may pangalan at reputasyon, di ba? Wala kaming nahanap. Ibig sabihin ay maayos ang kalagayan niya. Kayong dalawa, hindi na kailangang masyadong mag-alala sa kanya. Tama naman. Pero hindi natin matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Paano tayo magpapakilala? Kayo po. Masyado kayong kinakabahan. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Kahit maganda ang buhay ni Kuya,
Mas maganda ba ito kaysa sa pamilya Chin? Isa pa. Kayo ang nagmungkahi ng pagbalik sa pinagmulan. Patutol ba siya? Nahanap ko na ang pinakamagaling na team para sa DNA test. Isang oras lang, may resulta na. Oo. Pumunta na tayo ngayon. Tara. Hindi. Ano ang sinabi mo kanina, kuya? Dumating na ang pagkakataon. Tito, tita, pasensya na po. Pero, ang kuya ko, sa Jiangdong ng maraming taon, tiyak na maraming mga ugnayan. Siya ay bumalik sa kanyang angkan. Ang mga bagay sa Jiangdong, sino ang hahawak? Ako. Handa akong magsilbi sa kanya, bilang kanyang nakababatang kapatid. Tama. May tapang, may diskarte. Ang bagay na ito. Pangako ko sa'yo. Sige, ayoko sa inyo, mga lalaki na ganyan. Tara na. Chin Mo. Ngayon na may suporta ako mula sa pamilya Chin, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Ginoong Chin, bumalik na naman ang mag-asawang matanda. Sige. Alam ko na. Kapag nakauwi na ang batang ito, kailangan natin siyang bigyan ng magandang kabayaran. Syempre naman. Pero kung ganito, paano na si Bunso? Malaki ang pamilya ng mga Chin. Kulang pa ba tayo ng isang tao? Tito, tita, paparating na ang mga tao ko. Bata, magaling ang ginawa mo. Gusto mo bang bumili ulit ng bulaklak? Oo. Sige. Dati akala ko hindi maganda. Ngayon, sa tingin ko, medyo may alam ka na. At least alam mo, na huwag makinig sa usapan namin. Pagkatapos nito, pwede kitang tulungan. Ikaw. Kayo, kagabi nasa akin. Magdamag akong naghintay sa harap ng silid. May nangyari ba? Hindi ba siya kagabi? Nakakagulat na alam niya kung ano ang ginagawa natin. Mukhang ang batang ito, talagang mahusay. Hindi mo masasabing hindi siya anak ko. Anak. Pwede ba kitang tanungin, tungkol sa iyong pamilya, ako? Ayaw ko. Anong sinabi mo? Ito. Tiyo. Hulaan ko. Sa tingin ko, dahil kamukha ko, ang itsura nyo. Kaya iniisip nyo na, ako ay anak nyo, anak. Pero, nakita nyo naman, na ngayon ay may sarili na akong buhay. Talagang ayokong maistorbo, lalo na, kung nahanap nyo ang lugar na ito. Ibig sabihin ay maganda ang kalagayan ng pamilya nyo. Pero dahil may kakayahan kayo, sa loob ng maraming taon, hindi ninyo ako hinanap, patunay, hindi ninyo natuklasan, na nawawala ang anak ninyo, anak namin, kaya nga. Ako ang napagkamalang ibang tao, di ba? Kung ngayon, sasama ako sa inyo pauwi, siguradong magkakaroon ng alitan sa bahay. Ang galing mo mag-analyze. At siguradong siya rin, hindi siya papayag na sumuko, at kayo ay may matagal ng relasyon sa kanya. Kung ako at siya ay magkakontra, kanino kayo, kakampi? Kaya, ayoko. Ang batang ito, nakikita niya ng malinaw. Siya. Ilang taon na siyang nagtiis. Dumating na ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong samantalahin ito. Anak, pakinggan mo ako, wala itong epekto. Kahit na kayo. May nangyari man. Kape, gawin mo, tiisin mo na lang, malalampasan mo rin yan. Nakakatawa talaga. Saan kayo galing? Ayaw ko nang maabala, sa buhay ko ngayon. Kuya. Congratulations sa'yo, pagkilala sa mga ninuno. Anong nangyayari? Ito, bakit parang, hindi masaya ang lahat? Wow, kuya. Hindi mo ba gusto ang mga bulaklak? Chin Mo. Kayo noon, ang maling taong kinuha ay, siya. Talagang matapang ka. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ang lakas ng loob mong magpanggap na ikaw ay mula sa pamilyang Chin ng Beijing, na ikatlong anak na lalaki. Tulungan mo si Tiyo at Tiya. Ang batang ito,
Sobrang kapal ng mukha niya, hindi nyo alam. Isa siyang palamunin. Paano mo nasabi? Sinabi mo pa na siya ay umaasa sa iba. Tito, tita. Alam ko na ngayon. Galit na galit kayo, hindi ba? Ang cute na ito, umaasa siya sa iba, nagpapanggap na mabait, nagkukunwari pa na anak ninyo. Siya talaga. Mas masahol pa sa hayop. Ikaw. Tito, anong nangyari sa iyo, Chin? Tingnan mo ang ginawa mo sa tito ko. Galit na galit ka na. Alam ko na. Ikaw ay pinalaki ni Jianglu, na spoiled. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, ang aking bakal na kamao. Kayo, bakit mo ako sinaktan? Tinutulungan lang kita. Ano bang tinutulong mo? Paano mo nasabing, ang anak ko ay cute? Anak. Paano mo nagawang samantalahin ang anak ko? Hindi. Siguradong nananaginip ako. Oo. Nananaginip lang ako. Siya. Paano? Siya ba'y magiging regular? Siya. Paano siya magiging ang panganay ng pamilya Chin sa Beijing? Ang unang anak na lalaki. Oo. Tama ang sinabi mo. Talagang nananaginip lang ako. Ngayon alam mo na. Ito ay hindi panaginip. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Pero ako talaga, hindi babalik sa pamilya Chin. Anak, yung sinabi ng nanay mo kanina, medyo hindi tama. Ikaw, tito mo, ako naman, ngayon ay may sariling buhay. Ayoko nang maabala. Kaya totoo naman, ikaw bata, bakit ka naman hindi marunong umintindi? Kami ay tiyak na magbabayad sa iyo. Kahit na dumating ka sa oras kasama ang iyong kapatid, talagang mangyayari. Ikaw ito, maaaring magtiis ng kaunti. Ano bang halaga ng mga salita? Yung tanga kanina ang nagsabi niyan. Narinig ko lahat. Hindi ba't si Jiang Ziyu ng Shenzhou Group yun? Hindi pwede. Papasukin ko kayong dalawa sa pamilya Chin. Matandang hakluban, paano mo ako natawag na tanga? At saka, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na magtakda ng kasal na ito para kay Yuyu? Hindi mo ba alam na si Yuyu ay akin? Pero, ito ay isang pagkakataon. Chin mo, napakawalang utang na loob mo, ikaw talaga. Umalis ka, itong walang hiya, siya. Hindi ba siya nasaktan? Kanina, binigyan ko kayo ng respeto bilang nakatatanda, pero hindi ko inakala na kayo ay hindi marunong magpasalamat. Kung ganun, itong salita ay ibibigay ko rin sa inyo. Ikaw naman, sobra na ito, terror na. May itatanong ako sa'yo, bakit ba talaga ganito? Dahil ba kay Jiang Ziyu? Dahil sa isang babae, kailangan mo bang pumalas sa iyong mga magulang? O sa tingin mo, ang Shenzhou Group ay magbibigay sa iyo ng mas marami? Ikaw. Ang pamilya Chin sa Beijing ay napakahusay. Yuyu. Ang matandang babae, bakit mo iniisip na ang pamilya Chin ay mas malakas kaysa sa Shenzhou? Dahil ba sa pangalan ng Shangjing? Lady Empress, bakit ka bumalik? Kung hindi ako babalik, Xiao Chin, hindi ka ba aapihin? Chin mo, tandaan mo ito, nasa akin ka, kailanman hindi ka pamalit ng iba, Ginoong Jiang. Sa totoo lang, tayo lang. Chin mo, noon, tayo nga ay, pero ang kasunduan na magkasintahan, ay magkasintahan pa rin, mula sa oras na pinirmahan mo. Ang kasunduan, ikaw ay naging tao ko na. At ako ang lalaki ni Jiang Ziyu, hindi basta-basta, na pwedeng apihin ng kahit sino. Pambihira ang kasunduan. Ginoong Jiang, ito ay isang malaking pagkakaintindihan. Oo nga. Napaka-aksidente naman ito. Ako at ang ama ng bata, pumunta kami sa Jiangdong, para makipag-ugnayan sa Shenzhou. Nakikipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Kung ganun, kung pareho tayong pamilya, hindi ba't magiging mas madali ang pakikipagtulungan? Ikaw. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ako. Nawawala ang anak ninyo. Problema ninyo yan. Hindi naman pwede na basta kumuha ng kamukha ninyo at sabihing anak ninyo, ang bata.
Bukod pa riyan, 20 taon na kayong hindi naghanap ng anak na ito, tama ba? Para sa inyo, hindi rin siya ganoon kahalaga, di ba? Ikaw. Bakit mo ako hinayla? Hindi mo ba nakita sila? Umalis na ba sila? Tama na. Tingnan mo ang sarili mo. Ang sinabi mo kanina, tao ba ang mga iyon? Ano bang mali sa sinabi ko? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sarili bang pagkakamali? Paano kung ikaw ang napagkamalang iba? Sa huli, ang tunay mong ina ay gusto kang samantalahin. Ano ang mararamdaman mo? Iniisip ko lang na, pamilya naman tayo, di ba? Hindi dapat. Mukhang tagalabas. Kasalanan ko lahat. Naging sikat ako ng masyadong maaga. Ang alam ko lang ay maghanap ng maganda. Nakalimutan kong maghanap ng matalino. Sige na. Tara na. Hihintayin kita. Ano na naman ang pinaplano mo? Tanga ka talaga. Kasalanan mo lahat ito. Sige. May konti ka pang utak. Tulungan ang cute. Lahat kayo cute. Kapag nahanap ko ang pagkakataon, siguradong pagbabayaran ko kayo. Ginoong Jiang. Hanggang dito na lang. Tapos na ang kasunduan. Alam ko na, lahat ng ito ay palabas lang para sa akin. Jiang Ziyu. Ginawa mo ang lahat. Para lang ipakita sa akin, na mas mahalaga ka sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng mabuti. Ayoko kay Xiaoqin. Ikaw ang mahal ko. Akin ka magpakailanman. Hindi kita papayag ang umalis. At saka, nasa sinapupunan ko na ang iyong binhi. Iniwan mo na. Ano? Anong ingay iyon? Huwag mo munang intindihin iyon. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Ako. Naantala na ako ng 1 linggo. Ayos, magiging tatay na ako. Huwag kang magbiro, Xiaoqin. Ilagay mo na ako sa baba. Kakaiba, parang kanina lang, may nataman akong kung ano, Reyna. Kung ganun. Pwede na bang maging regular si Xiaoqin? Oo. Sige, puntahan na natin sina mama at papa. Salbaha, ito na ang tawag sa mga magulang. Sasabihin ko sa'yo, mahigpit ang mga magulang ko. Handa ka na ba talaga? Huwag kang mag-alala. Sige, Tara, umalis na tayo ngayon. Tatawagan ko si Tio Zhao. Hindi na. Di ba nandito na? Princess, sakay na. Talagang napaka-inosente. Sinaktan ako. Inapakan ako. Binaliwala ako. Ngayon pa, sa likod ko at nagpadala ng ibang tao para makipagtalik. Ngayon kailangan pang makipagkita sa mga magulang. Hindi ako makapaniwala. Napakahigpit ng pamilya Jiang. Papayagan ka bang mabuntis ng hindi pa kasal? Ayaw mo akong mabuhay, di ba? Sige, mabuhay tayong lahat. Ito na. Kapatid ko, si Kuya. Pumunta sa lumang bahay ng mga Jiang. Si Xiao Momo, si Hei Mo, bakit ang dami, mayamang mga kapatid, hindi ba siya ang hamuli ng bata? Sandali. Ampunan. Pang-4, lumaki ka rin ba sa ampunan? Oo, ate, kami ni Kuya mula pagkabata. Sabay kaming lumaki sa ampunan. Ito. Ate. Kuya, mali ba ang sinabi ko? Tama ang sinabi mo. Ito ang ate mo. Bunso, umuwi ka na muna. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Magaling umubo. Hindi ko inaasahan. Ang hari ng kadiliman na ito. May ganito palang mapagmahal na bahagi.
Hindi kita papayag ang umalis, at ikaw ay, nag-iwan na ng binhi. Itong cellphone ko, buong araw kong inayos, nasira nyo na. Pero itong video na na-record. Ngayon, sa harap ng pamilya nyo, ipapakita ko kung anong klaseng babae ang mabait na anak nyo. Maliit na Momo. Ang tatay ko ay si Jiang Dongsheng. Siya ang chairman ng Shenzhou Group. Ang nanay ko ay si Li Qingya. Pero hindi mo pwedeng tawagin siya sa pangalan. At ang lolo ko ay hindi masyadong matangkad. Ang buhok ng lola ko ay puti na. Pero mahilig siya sa kagandahan kaya nagpakulay siya ng buhok. Ito ang mga bagay na kailangan mong tandaan. Pero, kung hindi mo matatandaan ang lahat ng ito, pumasok ka na lang at yumuko. Naiintindihan mo ba? Anong oras na? Nakangiti ka pa rin. Napakahalaga ng araw na ito. Alam mo ba, batang babae, ikaw. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sa hinaharap, hayaan mo na ako. Lolo at lola, tatay, nanay, nagkamali ako. Chin Mo, hindi niya alam ang mga patakaran natin. Hindi niya sinasadya, huwag niyo po siyang sisihin. Tanga. Mag-sorry ka na. Huwag mong sabihin. Ngayon ko lang nakita si Yuyu. Na ganito ka nerbyuso. Kasi nag-aalala siya. Ay nako, simula nang pumasok siya sa high school, ang mabait kong anak na babae, hindi pa kailanman naging ganito, ang pagtatanggol mo sa akin, katulad ng sa kanya. Ikaw talaga, nakakapanibugho ka. Kayo. Lolo't lola, mama't papa, kamusta? Ako si Chin Mo, ang manugang. Ngayon kasama ko ang aking nobya, si Jiang Ziyu para bumisita. Kung may pagkukulang, hinihingi ko po ang inyong pangunawa. Ikaw talagang bata ka, parang binabaliktad mo ang mundo. Hindi po. Ama, sobrang lapit mo kasi, kaya mo akong paglaruan ng ganito. Matagal na ba kayong magkakilala? Xiao Yuyu, akala ko, magtatago ka ng matagal. 1 taon pa lang pala. Itinatago ang babae sa magandang bahay, hindi na may tago. Ako. Lolo. Hindi mo alam. Si Xiao Yu, laging iniisip na nakakahiya ako. Ayaw akong dalhin sa bahay nila. Noong mga nakaraang beses, ako lang, ang manugang, ang mag-isang bumisita. Napakahirap noon, lolo. Si Xiao Mo, ang batang ito, parang nagrereklamo. Bakit parang ang dating, ay ipinagtatanggol si Yuyu, nagtatanggol lang kay Yuyu. Ang batang ito ay pumunta dito ng mag-isa, magiging dahilan ito, para mapahiya si Yuyu sa harap ng matanda. Lolo, nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Si Xiao Mo talaga. Pumunta ng mag-isa, hindi man lang sinabi sa akin, sa susunod na maglakas loob ka, babae, Reyna. Nagkamali ako, hindi na mauulit. Sige na, sige na. Huwag ka nang magdrama. Ako itong, matandang 80 taong gulang, hindi ko na kaya. Sige. Ayos lang. Si Chin Mo ay isang cute na bata. Ang pamilyang ito, pinapaikot mo sila. Pero, ako ay nandito sa iyo. Sa pinakamasayang sandali, bibigyan kita ng matinding dagok. Dumating na ang oras. Kahapon nangako ako kay nanay, nalulutuin ko ang ilan sa aking pinakamahusay na putahe ngayon. Mga mahal na nakatatanda, huwag kayong niloko tayo ng batang ito. Siya nga ang bumuntis kay Yuyu. Siya nga ang bumuntis kay Yuyu. Zing Ziyuan. Jiang Liu. Hindi kita makukuha. Hindi ka rin makakaligtas. Tito, tita. Lolo, lola.
Alam nyo rin. Mula bata pa ako, gusto ko na si Yuyu. Pero ako, Yuyu, buntis ka. Tatay, ako. Oo, tama, ganyan ang ekspresyon. Totoo ang sinasabi niya. Nanay, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Kayong dalawang walang utang na loob. Shinmo, tapos ka na. Tapos ka na talaga. Nagpagalit ka sa matandang ito ng pamilya Jiang. Walang makakapagligtas sa'yo. Matandang lalaki, huwag kang magalit. Paano ako hindi magagalit kung hindi dahil sa may nagsabi sa akin? Hindi ko pa malalaman. Ikaw, kayo. Magaling. Lolo, huwag ka nang magalit. Kahit si Chinmo ay kaibig-ibig. Pero nangyari na. Patawarin mo na siya. Sa wakas, kahit anong sabihin mo, siya ang ama ng anak ni Yuyu, sa kanyang sinapupunan. Chinmo, tingnan natin kung paano mo. Alam mo naman, si Xiaomo ang ama ng aking apo sa tuhod. Paano mo siya nagawang murahin? Bakit ganito? Sila naman ang nagbuntis bago ikasal. Bakit mo ako sinampal? Ikaw na luma. Si Xiaomo at Yuyu, matagal nang magkasama. Nagbuntis sila, ano naman ngayon? Ako. Jiang Ziyu, sa susunod, kapag may ganitong bagay, kung hindi ako, ang unang makakaalam, ako ay, HMM. Nagagalit na ako. Umalis ka. Paano mo nagawang sigawan ng apo ko, Yuyu? Halika dito sa lola. Halika, umupo. Ay nako, ang lola mo, mahal kong apo. Ang mahal na apo ni lola. Sasabihin ko sa inyo, si Yuyu ngayon ay iba na. Hindi na niya kayang matiis ang kahit kaunting hirap. Chinmo, ikaw bata. Ayos ka. Talagang masipag ka. Ikaw ang aming pinakamalaking bayani. Ay nako, Xiao Yuan, isa akong babae. Hindi ko alam ang lahat. Sa tingin ko, hindi mo rin alam. Sumama ka sa akin, maging mabuting tao tayo. Ano pang hinihintay mo? Tawagin mo agad ang mga tao. Itapon mo ang yunuko na ito. Palabas, huwag mong takutin ang apo ko. Siya si Tio Zhao. Malakas. Laging nalilito sa sariling posisyon. Ngayon, kahit kaliwat kanan, hindi na mapili. Hindi ako kontento. Hindi ako kontento. Bakit? Bakit ako natalo sa isang kapalit? Ngayon, hindi pa oras para sumuko. Xin Xiao, uminom ka naman. San Xiaoyi. Kuya Long. Kuya Long. Mga tao ng pamilyang Qin mula sa Beijing. Sige, magsalita ka. Bakit kayo pumunta sa Jiangdong para maghanap ng tao? Kuya Long, gusto kong tulungan mo ako. Tapusin ang isang tao. O walaing parang bula, walang problema. Kuya Long, pagkatapos ng trabaho, siguradong may pabuya para sa inyo. Senyor, ibig mong sabihin wala kang pera. Ang matandang ito, talagang walang pakialam. Nahanap na ang tunay na anak, kaagad pinutol ang card ko. Kung hindi aalisin, ang taong iyon, ang buhay ko. Ginoong Qin, magsalita ka naman. Kuya Long. Kuya Long, Kuya Long, hindi mo pa ba ako kilala? Kuya Long, tulungan mo muna ako. Mr. Qin, iniisip mo ba? Ang pamilya Qin sa Beijing ay napakalakas. Kuya Dragon, nagkamali ako. Hindi na kita hahanapin. Kuya Long, hindi. Kuya Long, hintayin mo akong makapag-ipon ng pera. Saka na lang. Eh yung bayad ko sa paglabas ngayon.
Paano na yun? Gusto mo bang libre? Kuya Long. Sabi ni Kuya, maghinay-hinay ka muna ngayon. Huwag kang maghanap ng gulo. Akala mo ba, walang halaga ang mga sinasabi niya? Kuya 4, umupo ka muna. Hindi ako. Natatakot lang ako sa batang ito, para hindi siya lumabas, at magdala ng problema sa atin. Tama ba? Alam mo naman, basta. Nagagalit si boss. Alam mo na ang mga kahihinatnan. Umalis ka na. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. Umalis ka. Nakakainis ito. Chinmo, ako itong si Senyor. Ginagawa ko naman ng maayos. Bakit ikaw? At itong si Longda. Hindi ba siya ang hari ng ilalim ng Jiangdong? Bakit may lumitaw pang mas magaling pa sa kanya? Gaano kaya kita katakot ang taong ito? Ginoong Chin, mukhang pareho talaga tayong nasa parehong sitwasyon. Sino ka? Zheng Ziyuan. Mukhang hindi ako kilala ni Mr. Chin, pero sigurado akong kilala mo si Chinmo. Ikaw ay. Ako rin ay isa sa mga kaaway niya. Naalala ko na. Ikaw nga yung puting buwan ni Jiang Ziyu, di ba? Tapos na ang pamilya niyo, ang kanang Zing. Ano pa ang kaya mong aipangako sa akin? Kilala ko ang tao sa likod ni Longda. Ano? Paano? Ngayon, pwede na tayong magtulungan. Madaling usapan. Ayoko na. Hindi naman tama na ganito ang pang-aapi. Bakit? Naiinip ka na ba? 8 oras na. 8 oras akong nag-aasikaso ng mga dokumento. 8 oras na. Ako'y umaasa lang sa iba. Hindi naman tama na ipagawa mo sa akin ito. Di ba? Sino ba naman kasi ang nag-utos sa'yo na maging ganyan ka, Jose? Patago sa akin. Sinakop mo na ang buong pamilya ko. Sinabi ni Lolo kagabi na ikaw ang magiging presidente. Ito pa lang ang unang araw. Gusto mo na agad sumuko. Ako. Ito ang unang beses na makita kong kumain si Chin. Ang cute niya. Pero hindi mo naman ako pwedeng gawing alipin. Bayaw, paano kung tayo na lang? Palitan. Kapatid, mali ka dyan. Inaapi mo ang ate mo. Parusa niya sa'yo yan. Ito ang gantimpala ko mula kay Lolo. Bayaw. Wala kang prinsipyo, Yuyu. Mayroon bang anumang trabaho sa labas ang kumpanya natin? Yuyu, narito na ako. Ano ang kailangan mo sa akin? Narito na ang trabaho sa labas. Yuyu. Hindi mo ba ako gustong isama si Chinmo na kapatid? Hindi naman sigurado na magtatagumpay. Isama mo na siya. Sige. Tara na. Aalis na ako. Ate, nakikita ko si Ate Linzu. Ang tingin niya kay Bayaw. Parang iba eh. Ganyan ka ba? Kampante na hayaan silang umalis. Kampante. Shaoqin, laban. Ang lugar na ito, ang natatanging pamilya na ayaw umalis ay sila. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit hindi ma-demolish ang lugar na ito, ay dahil sa pamilya na iyon, tama ba? Oo. Ang kanilang pamilya, parang may kinalaman ito sa underground na industriya ng Jiangdong, na kulay abo. Bakit may kinalaman pa rin ito sa akin? Sige na, iwan mo na sa akin ito. Chinmo, kapatid, hindi mo ba sinabi, natitingin-tingin lang tayo, kailangan ko ring tulungan ang aking pamilya, para mabawasan ang alalahanin ng asawa ko. Ngayon, ay isang mahalagang panahon para sa kanya, mahalagang panahon. Anong ibig mong sabihin? Ang asawa ko kasi ay buntis. Ano? Anong nangyari? Wala. Buntis ako.
Ako ba, wala na ba akong pag-asa? Parang mali. Pagbuntis, hindi pwede yun. Ang kapatid ni Chinmo ay bata at malakas. Ito ba, ang pinakamagandang pagkakataon ko? Hindi. Hindi ko dapat ipagkanulo ang asawa ng kaibigan ko. Linzu, paano mo naiisip ito? Mali rin. Ang kaligayahan ay kailangang ipaglaban. Kapatid na Chinmo. Bakit hindi niyo siya pinigilan? Hindi niyo naman sinabi na pigilan siya. Ikaw, kayo. Ito, pwede ba ito? Huwag kang mag-alala. Tama ba, Kuya Kai? Huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa kontrol. Talagang bilib ako sa bayaw. Tunay na sigma na lalaki. Si Ate Linzu ay napakaganda, pero siya naman, hindi man lang tumingin. Sabi ko sa'yo bata, hindi kaya may gusto ka, kay Zuzu, ate. Pero, kung talagang may gusto ka, sa totoo lang, pwede naman. Kung si Zimying ay mapapasunod si Zuzu, hindi ba't, hindi na tayo mag-aalala. Ate, huwag mo na akong sermonan. Tara na, punta na tayo. Kapatid na Chinmo, huwag kang padalos-dalos. Dinala kita rito ngayon, para lang malaman ang sitwasyon. Pwede rin. Sabihin na lang natin kinalawsi. Isang beses lang. Sige. Hoy. Anong ibig niyong sabihin? Nandito ba kayo para maglaro? Ikaw ba ang may-ari nito? Oo, ako mismo. Gusto niyong give ng bahay ko? Pwede. Dagdagan ng 10 milyon. Kahit 1 punto, hindi pwede. Anong sinabi mo? Sige. May talento ang batang ito sa hamon. Si Chinmo na bata, sa oras na iyon, tiyak, hindi makakapigil na kumilos. Sa oras na iyon, kaya ko siyang ayusin ng maayos. Ay nako. Chinmo, kapatid. Chinmo, ikaw. Ikaw pala ang may kagagawan nito. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi mo? Anong meron, Cage? Kasama ka ba ni Roge? Hindi ba kaya mong lumaban ng 10? Zing Ziyuan, may lakas ng loob ka pang humingi ng tulong. Xiao Mo, ayos ka lang ba? Hey, Cage. Tagapamahala, bakit ka nandito? Ako. Hindi ba ako nag-aalala sa'yo? Ayos lang ako, tama na. Kayong lahat. Lahat kayo umiikot kay Chinmo, di ba? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, kung sino talaga, ang tunay na lalaki. Zing Ziyuan. Oo, Chinmo, yung kanina mong sinaktan, ay tao ni Kuya Dragon. Siguradong mamamatay ka ngayon. Pag namatay ka na, babalik ako sa Beijing, bilang pangatlong anak ng pamilya Chin. Ano? Tao ni Dragon, Mr. Jiang. Tatawagin ko na ang mga tao, ang itim na buwan at ang peking ginoo. Nagtipon na lahat. Pinadali nyo ang trabaho ko. Xiao Mo, huwag kang padalos-dalos. Si Longda ay isang malaking tao sa Jiangdong, hari ng mundo. Kahit ang Shenzhou ay hindi madaling galawin siya. Chinmo, parating na ang mga tao natin. Totoo ba? Sino ang naglakas loob galawin ang mga tao ko? Sino yan? Sino ang naglakas loob? Sino ang naglakas loob na galawin ako? Chinmo, lagot ka na. Kuya. Kuya, sa wakas, nandito ka na. Huwag mag-alala. Ang nangyari ngayon, aayusin ko para sa'yo. Kuya 6, siya nga. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hamanin ako. Itong batang kapatid. Huwag magpadalos-dalos. Ako ang presidente ng Shenzhou Group, Jiang Ziyu. Ako ay mula sa pamilya Lin ng Jiangdong, Linzu. Mga bigating tao pala. Sayang. Sa harap ng aming boss, wala kayong kwenta. Ganito ba? Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong bastyusin ang amo namin. Chinmo, tapos ka na. Ayos. Pwede ko nang ipagpatuloy. Naging malaking amo na ako. Ang galing ng boss nyo. Boss. Ano? Nasabi ko na ba sa'yo, kamakailan? Huwag kang magdulot ng gulo, boss. Ako. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi mo, kilala mo ang hari ng ilalim ng lupa sa Jiangdong? Ikaw. Imposible yan. Ang kilala ko, siya ang tunay na hari ng ilalim ng lupa sa Jiangdong. Isa lang siyang ulila. Na lumabas na cute. Paano naman siya? Longda. Ikaw ang nagsabi niyan. Longda.
Kuya. Ako. Xiaomo. Siya. Ang lalim ng kanyang pagtatago. Diyos ko, bayaw. Ikaw. Ang galing mo naman. Ikaw na ang bahala sa mga cute na ito. Ayoko na silang makita sa harap ko. Opo. Pasensya na, ate. Pasensya na, ate. Wala. Wala yan. Mahal. Bakit ang dilim? Natatakot ang ate mo. Mahal na prinsesa, pasensya na. Hindi ko naayos ang sitwasyon. Umuwi na tayo. Sige. Tingnan mo nga. Sino ang nagpapanggap na ako? Oo. Yuyu. Nagkamali ako ng tao. Yuyu, tulungan mo ako. Kuya, ngayon lang tayo nagkita. Kuya, ako. Ayoko na ng kahit ano. Ikaw na ang maging panganay. Ako. Nagkamali ako, kuya. 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 Huwag. Kuya. 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 Huwag mong saktan. Nagkamali ako. Kuya. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Kuya. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Kuya. Hari ng ilalim ng Jiangdong. Mukhang minamaliit kita. Chin mo. Ang matagal nang nawawala kong kapatid. Tayo. Kakapasimula pa lang natin.